Immediately after ho na nangyaring gulo dyan sa Kamara, nag-ikot ako sa mga lansangan dito sa London at pinuntahan ko yung mga kababayan natin na nakatira sa iba't ibang bahagi po ng London at kunin ang kanilang reaksyon. Kaugnay nga nitong tumitinding away sa pagitan ni VP Sara at ng First Family. Kasama na dyan ang speaker ng Kongreso na pinsang buo ni Pangulong BBM. Ang sabi nila, wala hong naitutulong yung ginagawa ng mga politikong yun eh. Hindi ho nila sinisino, presidente man, vice president, speaker, o sino man sa mga congressman o senador. Sabi nila, imbes na tumulong sila sa pagpapaunlad ng ating bayan, lalo ho lamang silang nanggugulo. Sila yung nanggugulo, sila yung nauuna. Sila yung nasa front line para masadlak lalo sa kahirapan ng ating bansa. Ito ang isipin ninyo. May away politika, may away politika sa top echelon of the government. President, Vice President, First Lady, House Speaker. Stable ba ang political situation ng Pilipinas? Para maglagak ng negosyo ang isang negosyante? Matindi ba ang away politika ng mga politiko dyan? Kikita ba ang negosyo ko kapag naglagak ako dyan? Negative ho eh. Negative ho ang image ng Pilipinas dahil yan. Na-headline tayo, nakita ko ho Na-headline tayo sa BBC. Ang headline yung assassination plot umano ni ang tawag dito, yung plot para patayin o papatay ng Vice President itong si PBBM. Yan ho yung headline kanina doon sa BBC. Sabi ko, nalagay tayo sa sa international media, international attention. Pero hindi positive na issue, negative na issue ho yan mga kaibigan dahil nagte-threaten yung dalawa. Itong nangyayaring gulo sa politika sa Pilipinas, wala tayong kinakampihan dito pero tingnan natin, timbangin natin. Ordinaryong mamamayan lang naman tayo eh. Nakikipagsapalaran sa ibayong dagat dahil wala namang estabilidad at may ipapangako sa akin ng Pilipinas kung dyan ako titira eh. Puro away ang politiko eh. Mga politiko nag-away-away. Matindi ang korupsyon. Sino pong nabudol dito? Usong-uso yung budol, yung salitang budol. Sinong nabudol dito? Di yung mamamayan na bumoto sa inyo. Ang ganda ng inyong ugnayan noong kayo nangangampanya. Iisa kayo. Ang dami niyong pangako sa tao pero bandang huli. Magkakahiwalay. Ngayon, may usaping patayan na. Nasaan na yung mga pangako niyo nung kayo nangangampanya pa lamang? Bakit humantong sa pagmumura itong si Vice President Sara? Minura niya si PBBM, ang kanyang misis, si Speaker. Kasi po, nasagad na siya. Sinagad nyo na siya. Ilang linggo nyo nang iniimbestigahan ng Quadcom, ng House Blue Ribbon Committee, ang Office of the Vice President. Kinalkal nyo ng kinalkal. Sino po yung iniimbestigahan nyo kung sino-sinong tao na. Hindi nyo na iginalang yung sinasabi nila noon pa na well-kept tradition na kapag kaisinalang sa budget hearing ang Office of the Vice President, saglit lang yan eh. Parang paggalang lang, tradisyon na ho yan eh. Hindi nyo ba naalala na yung unang budget hearing ng Office of the Vice President, nag-motion, walang iba kundi yung si Congressman Marcos na anak mismo ni PBBM na bilang paggalang, ipasa na agad yung budget ng Office of the Vice President. Pero dahil nga po sa politika, mga kaibigan, itong mga bataan ni PBBM dyan sa Kongreso, Mr. President, kausapin nyo na ho sila. Lalo tayong malulugmok eh. Sino bang gumagawa ng may investigasyon na yan? Kung sino-sinong pinatatawag, Your Honor dito, Your Honor doon, patahimikin nyo na ho sila, Mr. President, yung mga kaalyado nyo sa Kongreso.
Patawag sila ng patawag ng investigasyon. Wala silang planong itigil ang investigasyon nitong Quadcom, itong House Blue Ribbon Committee, na siyang pinagmula ng tirade nitong si Vice President Sara Duterte. Sinagad nyo eh. So para sa akin, normal lamang yung reaksyon niyang yun. Kung ako ang tatanungin ngayon na mainit ang isyo, mas gugustuhin ko pa po na magkaroon ng Pangulo katulad ni Sara Duterte. Ganong katapang para tumino, hindi lamang yung mga tao, kundi tumino pati yung mga politiko. Itong mga politiko ngayon, tingnan nyo, patawag ng hearing. Kasi wala silang naririnig mula kay PBBM eh. Wala silang naririnig. Sana man lang kausapin ni PBBM yung kanyang kaalyado, patahimikin na natin to. Tama na yan, pamumulitika. Wala akong naririnig ng tao sa inyo, Mr. Vice President. So kailangan ng tapang ni Sara Duterte, tignan ko, kung hindi tumino lahat ang politiko dyan sa atin. Di ba? Sinagad nyo si BP. Sinagad nyo, tao lamang siya. Kaya ganun ang naging reaksyon niya. Nilinaw naman niya na wala siyang planong papatay ang Pangulo, itong si First Lady Liza Marcos at si Speaker Romualdez. Pero nakikita ho niya kasi yung panggigipit ninyo eh. Panggigipit ninyo, although hindi ho kayo direkta, Mr. President, na nakikita niya o nakikita ng tao na nag-aatas, nag-uutos sa inyong mga kaalyado sa Kongreso na imbestigahan at guluhin yung Office of the Vice President, alam niya, bakit malakas ang loob ng mga ito? Hindi na iginalang yung well-kept tradition na sinasabi nila. Ay, nako. Kung hindi po ninyo itigil yan, kayo ang talagang bumudol sa taong bayan dahil magkano na ang palit ng dollar ngayon, Halos 60 na per dollar. Parang ngayon lang yata nangyayari ho yan, mga kaibigan. Siyempre, kapag may mga investigasyon ho na yan, may mga investigasyon sa Kongreso, pinaiimbestigahan yung mga kalaban nyo sa politika, sabay alis naman kayo, para ma-divert yung atensyon. Walang kinalaman si PBBM dyan dahil nandun siya sa ibang bansa nung isinagawa yung investigasyon na yan. Luma na ho yan eh. Hindi na ho naniniwala yung mga tao sa ganyan. Kaya, kausapin nyo na ho yung mga kaalyado nyo dyan sa Kongreso, itigil na ho yung investigasyon. Magulong-magulo na eh. Gumugulo na. Ano mangyayari ho sa Pilipinas? Ipinaparting ko lamang ho yung sentimiento ng mga tao, mga Pilipino, ordinaryong Pilipino, na nakikipagsapalaran dito sa bansang United Kingdom, lungsod ng London, Dahil lumabas ako kanina eh. Nung suwambulat yung balitang yan, talagang hindi na napigilan ng galit itong si Vice President Sara Duterte. Lumabas ako. Kinuha ko po yung reaksyon ng mga kababayan natin dito. Umaasa po sila sa inyong mga pangako na uunlad ang Pilipinas, magiging matino ang Pilipinas sa ilalim ninyo ng inyong pamumuno. Pero anong nangyari? Away-away. Sinimulan kasi ng inyong mga alipores dyan sa Kongreso. Patawag ng investigasyon. O ano nangyari ngayon? Wala na. Lalo na ho tayo malulugmok, mga kaibigan. At yung sinabi ni Vice President Sara Duterte, itinuturing na active threat ng PNP at ng Presidential Security PSC na yata ang tawag ngayon dyan, mga kaibigan. So ano mangyayari ngayon? Magkakagulo. Wala nang katapusan ho yan. Matatapos ang termino ninyo, both of you, Mr. President, wala mangyayari ho sa Pilipinas. Kaya kung may pagkakataon, kausapin nyo ang inyong mga alipores sa Kongreso. Tapusin nyo na ho, walang mangyayari. Salamat!